Tuturuan ko kayo ng step by step kung paano ako mag-film ng aking mga videos using my Android phone. Let's go ahead and let's start. Sa lahat ng mga videos ko sa YouTube channel ko, cellphone lang talaga yung ginagamit ko for filming and editing. Number one reason ay super convenient siya and lightweight siya. Sobrang gaan lang niya. Karamihan sa mga smartphones na meron tayo ngayon is magaganda na yung mga quality or HD na rin yung mga quality ng mga videos para na silang mga DSLR camera ngayon. And sa cellphone kasi mga kasisi, marami kayong mga apps na pwede ninyong i-download para makapag-edit kayo ng mga videos ninyo. And syempre sa cellphone, lahat nandoon na. 2-in-1 na siya, mag-film ka na and then mag-edit ka pa. Kung kayo ay nagsisimula pa lang mag-vlog katulad ko, do not invest on such unexpensive gadgets para makapag-vlog lang kayo ng videos. Kung meron kayong cellphone, smartphones, pwede nyo nang gamitin ninyo kasi magaganda naman yung mga quality ng mga smartphones natin na meron tayo ngayon sa market. So yun, kunin nyo yung phone ninyo and punta kayo sa camera. Yan, punta kayo sa videos. So, ganyan. Naka-landscape siya, guys. Kasi, YouTube yung pinag-uusapan natin. So, dapat naka-landscape siya. So, yun. Kasi kapag portrait siya, best lang siya for Instagram and Facebook. So, yan, ganyan. Dapat naka-landscape siya. Pwede rin nakaganyan. Hawakan niyo yung dalawang kamay. Or pwede rin isang kamay lang. Yan. And then, kung gusto niyo naman na hindi shaky yung inyong video, pwedeng dalawang kamay. Use your back camera, guys. Ganyan. Ayan. Ayan. Kasi para mas better yung quality ng tawag dito, ng back camera. And then, kung gusto niyo naman, guys, na nakikita ang inyong sarili, use your front camera. Your front camera, yan. Ganyan yung, para kung gusto ninyong nakikita ang inyong sarili. Yung pagbablog or pagbe-video kapag front camera ang gamit ninyo. So, syempre, nakikita nyo yung sarili nyo dito and then, dito lang kayo titingin sa, dito yan, dito sa may gilid, sa camera, sa front camera ninyo. Para at least, parang nakatingin pa rin kayo doon sa kinakausap ninyo sa video. Kasi kapag nakatingin kayo sa sarili ninyo yan, makikita ninyo kung ano yung difference kapag nakatingin kayo sa camera ng cellphone ninyo sa harapan. So, marirecommend ko sa inyo guys na gamitin niyo yung back camera kasi mas malinaw yung quality niya. Pero kung gusto niyo na nakikita yung sarili niyo, use your front camera kasi marami na rin naman na matataas yung pixel ng camera ngayon sa front. So, kung sit down naman yung video na gagawin ninyo, gusto ninyo may nag-hold sa phone ninyo, like me, parang ganyan, sit down video, you need to use a tripod or GorillaPod. Ganyan. So, kasi yan, nag-grip siya. Lalagay nyo lang dito. Wala lang kasi yung parang head dito para kung saan siya ilalagay yung phone. Hindi ko lang mahanap. Yun. And ganyan. Ganyan kasi siya. Pwedeng ganyan. Hawak nyo siya. Tapos yung iba, naka-grip. Naka-ganon. Yan. Yan. I-hang nyo siya dun sa bintana ng bedroom ninyo or kung saan nyo siya pwedeng i-grip or ikabit. Yan. Itong mga ganito guys, may maliit din ito kung nalalakihan kayo. So, siguro yung mga ganito kalaki, mga nasa 300 to 500 pesos. Online, pwede kayong makakita. Sa Lazada and sa Shopee, meron ito. And then, syempre yung mga medyo maliit lang, I think may ganun siya kaliit. Mga nasa 100 or less than 200 pesos lang siya. Or pwede kayong gumamit ng mga selfie sticks. So, yun, wala lang kasi ako dito. Yung mga I think 50 pesos lang ata yun. Yung mga nahabang ganun, selfie stick. Para at least, kita pa rin yung background ng pag-video ninyo. And then, pati rin kayo nakikita. So, pagdating naman sa lightning,
you have to make sure na you have a good lighting. So, best lighting talaga is yung natural lighting. So, kung meron kayong bintana or may magandang spot sa inyo na may good lighting, doon kayo pipwesto. Tapos, doon nyo ipi-place yung tripod ninyo, lagay nyo dyan, ganyan, parang ganito, lagay nyo dyan. And then, yan, lagay nyo yung camera ninyo. And then, mag-start na kayo mag-film. Sa akin kasi guys, meron akong ring light. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, ayan yung aking ring light. Yan yung ginagamit ko. Pasensya na guys sa mga sinampay namin. And then, naglagay din ako ng, tawag dito, ng salamin para at least nakikita ko lang din yung sarili ko. So, ayun nga guys, natural lighting talaga yung pinaka-the best kung wala pa tayong mga budget para sa ring light. Siyempre, we want na nakikita or malinaw yung video natin para at least maganda para sa mga nanonood sa atin. Kung may extra budget kayo, pwede kayo mag-DIY ring light. May mga nabibili nun. Or, meron na rin naman sa mga online shops, sa Shopee or sa Lazada, yung mga ring light na tawag dito, tigo 1,000 plus lang I think or less than 1,000. Kasi before, sobrang ang mamahal ng mga ring light. Ngayon, marami na rin siyang mura. And for your backdrop, pwede rin kayong maglagay ng cortina. Like me, ayan, cortina lang yung nilagay ko sa inyong likuran. And depende sa inyo kung anong gusto ninyo. Pwede lang na yung sa dingding nyo lang, parang ganun. Yun, pwedeng ganun lang mag-i-itsura nyo or pwedeng may mga fairy lights dito, ganyan. Or same lang katulad sa akin na cortina lang yung inilagay para maging background. So, now that we're done on filming, ipapakita ko naman sa inyo quick tutorial lang kung paano ako mag-edit ng aking mga videos. So, ayun guys, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng aking mga videos. So, yun. Ang apps na ginagamit ko is KineMaster. Ayan, guys. KineMaster. Yan. KineMaster po yung ginagamit ko. And, madadownload nyo din ito sa Google Play Store. So, yun. Click nyo lang itong plus sign. Yan. And then, click nyo rin itong 1619. Yan. So, mapupunta na kayo sa ganitong itsura. And then, click nyo yung media. I hope nakikita nyo guys. Tinaasan ko na yung brightness. And then, click natin yung kaninang video ko. Ayan. So, ayan guys. Ayan na yung mga video. Kung gusto ninyong i-trim or tanggalin yung ibang part ng video, i-click nyo lang itong video. Ayan. And then, click nyo itong parang scissor. Ayan siya. So, yan. Kung gusto nyo i-trim yung left, i-trim yung right, and then, split, or may babawasan kayo, tatanggalin yung gitnang part. Click nyo ng split. Ayan, no? Maghihiwalay na siya. Makikita ninyo. And then, pwede nyo siyang i-drag. Kunyari, i-drag nyo yung ganyan. Babawasan ninyo. Ayaw ninyo yung clip na yon. So, yan. And then, pwede rin kayong maglagay, punta kayo sa layer, maglalagay kayo ng text. Example, itong ginagawa natin, how I film and edit my videos. Yan. So, yan, pwede nyo rin siyang lakihan, liitan. Yan. So, dito, dun sa, kung gusto nyo palitan ng font, ayan, click nyo lang yan kung anong gusto nyo font. And then, pwede rin nyo palitan ng color, font color, ganyan. Yan, pwede nyo lakihan, liitan. And, pwede nyo rin lagyan ng mga animation yung inyong text. So, yan. So, akin, pili lang kayo dyan. Pop yung pinili ko. So, yan. Pwede nyo siyang i-drag papunta sa dulo kung gusto niyo yung buong video may ganong text, or pwede rin kayong magdagdag ng panibagong text, or meron din ditong mga effects, overlay, and iba-iba pa. Pwede rin kayong maglagay ng audio, sample. Ito yung ilalagay natin na audio.
i-add lang natin siya. Yan, kung napunta siya dun sa dulo, i-drag nyo lang siya papunta sa unahan. Yan. And then, itong audio na to, pwede nyo siyang hinaan. Yan. Para naririnig pa rin yung boses ninyo, or pwedeng, kung wala namang din naman kayo nagsasalita, pwedeng yung lakasan. Yan. So, yan. So, yan na yung pag-edit ko ng film ko. Yan. And, kung gusto niyo nang i-save, ayun pala guys, kung masyadong mahaba, ganun din, click nyo lang yung sound, and then, click nyo lang yung trim. Then, right. Yan, para magsakto siya dun sa video ninyo. Then, kung back lang kayo, tapos click nyo lang din yan, and then, click nyo tong portion na to, parang Bluetooth ata to. And then, click export. Ako, ang ginagawa ko, 1080p, and then 30 yung frame niya. Then, click export. And then, mag-export na siya, and mapupunta na siya sa gallery ninyo. So, yun guys, magkakaroon ako ng separate tutorial para sa kung paano ko mag-edit ng mga videos ko using KineMaster na application. So, ayun lang guys. Itong video na ito ay para sa mga beginners only. Thank you so much guys for watching. And if you have any suggestions or comments, please comment down below sa description box. And that's it for this video. I hope nakatulong ako sa inyo sa pag-film and pag-edit ng inyong mga videos. And then kung oo inyong sagot, please give you a thumbs up, and please also subscribe to my channel, and click also the little tiny bell dyan sa tabi ng subscribe button para maging updated kayo sa mga future videos na aking i-upload. So much guys for watching. See you again guys on my next video. Bye bye. Stay safe everyone.